Kasalanan naman to ng anak ninyo eh. Kung bakit ko to ginawa sa kanya. Kahit nakukonsensya din ako, hindi ko na mapigilan dahil hindi ko na rin kayo kayang iwasan pa. Celia, ikaw lang naman ang inaalala ko. Baka mamaya may makaalam ng sikreto natin. Malaking kahihiyan yun para sa'yo. Wala na akong pakialam. Bastang importante sa akin ngayon. Kayo, huwag niyo na munang isipin yun. Sa ngayon gusto mo bang tabi tayo habang wala pa siya? Huwag ka nang mag-alangan pa. Halika na, mamaya bumalik na yun. Ang buhay ay parang isang malaking gulong. Minsan nasa ibabaw ka, masaya at sobrang kampante. Minsan naman ay nasa ilalim, nakakaramdam ng hirap, sakit at tila ba naghahanap ng liwanag. Hindi ko lubos akalain na darating ang araw na mararamdaman ko ang napakatinding bigat. Para ba akong isang gulong na patuloy na umiikot at hindi alam kung saan ba paparoon. Akala ko'y magiging payapa ang buhay ko, pati na rin ang aking puso. Ngunit hindi pala. Sabi nga nila minsan ang pag-ibig ay dumarating sa pinakamalaking oras at maling tao. Ang nagpapagulo sa kung ano ang tama at mali at naglalagay sa ating puso sa isang napakahirap na pagsubok. Sino nga ba ang mag-aakalang mapapamahal ako sa ama ng aking asawa, sa aking biyanan na si Ben? Isang mapagpalang araw po sa inyo at sa lahat ng listeners ng channel na ito. Sana po ay pagpalain kayo palagi ng may kapala. Ako nga po pala si Celia. Hindi ko po tunay na pangalan. 28 years old, may asawa at anak na. 6 years na rin po kaming kasal ng aking asawang si Roger. Hindi niya rin tunay na pangalan. Sumulat po ako sa inyong programa, Miss Kay, dahil hindi ko na alam kung saan pa ako lulugar. Sana sa pag-share ko sa inyo ng aking kwento ay makahanap ako ng kasagutan kung ano nga ba ang dapat kong gawin. Si Roger ay ang asawa ko, 31 years old, masipag, madiskarte, at may simpleng pangarap para sa aming pamilya. Habang ako naman ay isang may bahay na nagnanais lamang ng kapayapaan sa buhay. Mayroon na kaming 2 anak, isang lalaki at isang babae na parehas nang nag-aaral ng elementary. Maayos naman ang pagsasama naming 2 ni Roger sa mga nakalipas na taon. Ang buhay namin ay simple lang. Hindi rin naman kami matatawag na isang kahig isang tuka. May sarili kasi kaming sakahan na inaalaga ang mag-asawa. Minsan ay nakakaraos, minsan naman ay hindi. Gayunpaman, hindi naman yun problema. Dahil madiskarte talaga si Roger, kung kaya't nasusolusyonan pa rin naman ang problema. Hanggang sa dumating ang araw na nagpaguho ng aking mundo. Hindi ko talaga akalaing makikita ko ang kalokohan ng aking mister kasama ang kumari naming si Elena. Doon po nag-umpisa ang lahat. Kung paano tuluyang nagkalamat ang aming pagsasama at kung paanong ang pagmamahal ko sa kanya ay naibaling ko sa kanyang ama. Mabait na biyanan si Ben. 62 years old na po siya. May katandaan na pero malakas pa rin. Madalas siyang pumupunta sa bahay dahil siya ang naghahatid sa mga apo niya sa eskwelahan. Araw-araw ay hatid sundo niya ang mga anak ko gamit ang sarili niyang tricycle na naipundar niya noon. 2 ang naging anak niya. Si Roger na aking asawa ang bunso, habang ang panganay naman ay nasa Maynila na at doon na nagkaroon ng pamilya. Bihira na lamang ito kung makauwi. Biyudo na rin si Tatay Ben ng halos 1 dekada na. Namatay daw sa sakit na cancer ang asawa nito. Hindi ko naman sukat akalain, Miss Kay, nang dahil sa pagtataksil sa akin ni Roger, ay magagawan ko rin siya o magagawa ko rin siyang pagtaksilan. At sa sarili nitong ama pa.
Hindi ko alam kung paano ko ito nagawa. Basta ang alam ko lang ay unti-unti akong nahulog sa matanda. Tanda ko pa noon, araw ng Sabado. Napakainit ng araw na yun kahit hapon na. Kinabukasan kasi noon ay birthday ni Elena. Kapitbahay lang namin siya. Sabi ni Roger, pupunta raw siya sa bahay ni Elena para tumulong sa pag-aayos. Si Elena ay matalik kong kaibigan simula pa nung high school kami. Para ko na ring kapatid at halos araw-araw ay nasa bahay namin siya o kaya naman ako ang nasa kanila. Kaya wala akong duda. Wala akong bahid ng kahit konting pagdududa sa kanila. Kaya't hindi ko inakala na matagal na pala akong natuklaw ng ahas. Ninang siya ng panganay kong anak. Tahimik lang na babae si Elena. Matanda lamang ako sa kanya ng 1 taon. Dalaga pa siya, pero may boyfriend na isang afam. Maganda siya, maputi at makinis. Mahaba ang buhok at sexy. Siguro dahil hindi pa nga ito nagkakaanak. Sarili niya rin ang bahay na naipundar niya noong nag-abroad siya ng ilang taon. Mag-isa na lamang siya roon dahil wala na rin naman siyang mga magulang at nag-iisa naman siyang anak ng mga ito. Ako naman ay simple lang, medyo chubby na at morena. Kahit kasi gustuhin ko mang ayusin ang aking sarili, bumili ng mga pansariling pangangailangan, ay hindi ko magawa. Dahil ang ibibili ko ng aking mga gamit, ay ibibili ko na lamang para sa aking mga anak. Kinagabihan, nagpa siya akong sundan. Ang aking asawa, bit-bit ang daladala kong pandagdag sana sa iyahanda ni Maring Elena. Pagdating ko sa labas ng bahay nila, bukas ang bintana at may naririnig akong usapan. Huminto ako malapit sa pinto dahil narinig ko ang boses ng aking asawa pati na rin ang pagbanggit sa aking pangalan. Medyo nagtataka ako kung bakit napakatahimik sa loob. Akala ko kasi maraming tao ang bubungad sa akin. Hindi ko akalain ang sumunod na makikita at maririnig ko ay ang siyang dudurog sa aking mundo. Narinig ko ang boses ni Elena na humihingal. Roger, tama na. Baka mamaya may makakita. Wala yan. Sigurado kong tulog na rin si Celia. Isa pa, wala na ngayong mga tao kanina nagsiuwian na para maaga sila bukas. Alam mo namang miss na miss kita, di ba? Pagbigyan mo na ako. Alam kong miss mo na rin ako. Bulong na sabi ni Roger at rinig na rinig ko rin ang paghagikgik ng kumari ko. Nakaisa ka na nga nung nakarang araw Pero sige na nga, kahit akong may birthday, ikaw ang reregaluhan ko. Malanding sabi pa ni Elena sa aking mister. Para akong binuhusan ng malamig na tubig noon, Miss Kay. Mula sa bintana, ay nakita ko ang dalawa sa sala, na kapwa iniibsa ng init ng isa't isa. Pinagkatiwalaan ko si Elena. Hindi ko akalain na magagawa niya sa akin to. Kitang-kita ko kung paano siya mapatingala sa labis na saya. Akalain mo yun, kaya pala wala nang ganang aking asawa sa akin tuwing gabi dahil nauuna pa sa akin si Maring Elena. Pinilit kong huminga. Pinilit kong pigilan ang luha na gustong kumawala sa aking mga mata. Ngunit hindi ko nagawa. Mabuti na nga lamang at madilim ang terrace nila, kaya't hindi rin naman ako nakita. Agad akong umalis. Hindi ko sila kinumpronta. Hindi ako nag-iskandalo. Ewan ko ba, nanginginig ako. Hindi muna ako umuwi sa bahay. Kinalma ko ang sarili ko. Pag-uwi ko, tulog na ang mga bata. Nakauwi na rin si Roger. Kalmado lamang to. Tila ba walang nangyari. Masiglang masigla ito kung kaya't napakayum ako ng kamao. Nakahiga na siya noon sa kama at nagtitipa sa cellphone ito. San ka ba galing? Bakit ngayon ka lang? Kanina pa kita hinahanap. Nag-aalala pang tanong niya. Walang bahid nang hiya sa kanyang boses. Doon na ako nagalit, Miss Kay. Hindi ko napigilan ang galit at sakit na nararamdaman ko nang makita ang napaka-inosente niyang mukha.
Napaka-plastic. Bakit ngayon lang ako? Dahil hindi ko kinaya ang nakita ko sa inyo ni Elena kanina, Roger. Hindi ka na nahiya? Hindi ka man lang ba natakot na baka may makakita sa inyong dalawa? Nalaki ang mga mata niya. Tila ba nagulat sa aking sinabi. Ano bang pinagsasabi mo, Celia? Pagmamaang-maangan pa niya. Nakita ko na, Roger. Nakita ko kayo. Kaya huwag ka na magsinungaling pa. Doon na nagsimula ang pinakamalaking away na nangyari sa pagitan namin. Umalingaw-ngaw sa buong bahay ang aming sigawan. Sa bandang huli, si Roger din naman ang sumuko. Nagpaliwanag siya, humingi ng tawad at lumuhod pa nga. Mabuti na nga lamang at malalayo ang mga kapitbahay namin. Sinabi niya na nadala lang siya at wala namang pagmamahal sa pagitan nilang dalawa. Tanging landian lang. Tsaka pauwi na raw naman yung boyfriend na afam ni Elena. Iniantay na lamang ang pagdating nito. Hindi na ako naniniwala sa kanyang mga paliwanag. Ang tiwala ko, Miss Kay, ay parang isang salamin na nabasag na kahit anong dikit mo, mananatili pa ring basag. Ang pinakamasakit ay hindi lang ang sakit ng panloloko niya, kundi pati ang sakit ng panloloko ng matalik kong kaibigan. Mula noon, nagbago na ang lahat. Kahit anong gawin ni Roger para bumawi, parang may pader na humaharang na sa pagitan namin. Sinabi niyang hindi na sila nagkikita pa ni Elena. Umalis na rin kasi si Elena at tumungo raw ng Maynila. Hindi ko inalamang dahilan. Wala na akong pakialam. Ang isang pagkakamali ng aking asawa ang siyang naging dahilan kung bakit ko rin naisipang lokohin siya. Nandidiri ako. Tuwing magtatangka siyang halikan ako. Lagi akong galit. Sinubukan kong buuin ulit ang tiwala ko sa asawa ko. Pero nang minsang maiwan ito ang cellphone niya sa bahay at nakita kong nagkakausap pa rin sila ni Elena, ay tuluyan nang nawala ang amor ko sa kanya. Tuluyang nawala ang pagmamahal ko. Napalitan ito ng galit, sakit at pagkasuklam sa kanya. Alam kong mali pero hindi ko mapigilan. Nagigets niyo naman ako, di ba? Nagigets niyo ang galit na nararamdaman ko. Hindi na maibabalik ang tiwala dahil sirang-sira na. Sa gitna ng aking kalungkutan at pagkabigo, tanging pamilya ko na lamang ang nagsilbing sandalan ko. Pero hindi ko rin naman masabi sa kanila ang problema ko. Kahit papaano kasi, ayoko pa rin sirain ang imahe ng aking asawa sa kanila. Ang mga anak ko, sila ang dahilan kung bakit pa ako kumakapit sa relasyon namin ni Roger. Pero minsan, kahit sila hindi sapat para mapawi ang bigat sa dibdib ko. Doon na po pumasok sa eksena si Ben, ang biyanan ko. Dati rin siyang magsasaka, tahimik at mahilig magbasa ng dyaryo tuwing umaga habang nagkakape. Siya rin ang nagbigay sa amin ng pangkabuhayan ni Roger. Ipinamani niya kasi ang sakahan na inaalagaan nito noon sa amin. May edad na rin kasi si Ben, kung kaya't hindi na niya kaya pang asikasuhin ang sakahan. Isang araw, napansin niya siguro ang pagiging tahimik ko. Pumunta kasi ako sa bahay nila o sa bahay niya at ibinigay ang kanyang parte sa pag-aani namin ng palay. Kahit papaano ay binibigyan pa rin namin ang matanda. Biyudo na rin kasi ito at siya na lang ang nakatira sa lumang bahay nila. Matapos kong ibigay ang parte niya, ay agad itong nagpasalamat. Maya-maya ay nagtanong to. Ayos ka lang ba, Celia? May problema ka yata. May problema ba kayo ni Roger? Magsabi ka lamang, ha? Wala po ito, Tatay Ben. Huwag po kayong mag-alala, okay lang po ako. Sabi ko sa kanya. Ilang minuto rin akong tumambay roon. Nasasabi kong nakalimutan ko ang mga hinanakit ko sa dibdib ko. Palabiro rin kasi ang matanda, kung kaya tawang-tawa naman ako sa mga biro niya. Sa una, pinilit kong itanago sa kanya ang problema. Ngunit sa bawat tanong niya at sa bawat pag-aalala, unti-unting nadurog ang pader na itinayo ko. Isang hapon, kagagaling niya lang na maghatid sa mga bata.
Wala si Roger ng araw na yon dahil kumuha ng abono. Tumambay muna siya at nakipagkwentuhan sa akin. Kung may problema ka, kayo ni Roger, nandito lang ako. Pwede mo akong sabihan, Celia. Napapansin ko lang kasi na hindi kayo nag-uusap na dalawa. Baka pati mga anak niyo maapektuhan yan. Sinabi kasi sa akin ng panganay mo, nag-aaway daw kayo palagi. Sa totoo lang, Iha, marami pa kayong pagdadaanang mag-asawa. Kaya sana ay huwag kayong masira sa mga maliliit lang na problema. Doon ako tuluyang naiyak. Ang lahat ng hinanakit, sakit at galit na matagal ko nang kinikimkim ay lumabas na lang bigla. Si Roger ho kasi. Hindi ko pa masabi-sabi sa kanyang nangyari. Hirap na hirap ako. Nahuli ko sila ni Elena. Alam kong nagulat ang matanda sa aking sinabi. Hayaan mo. Kakausapin ko si Roger. Kumalma ka muna. Pakatatagan mo ang loob mo, Celia, para sa mga bata. Mula noon, Miss Kay, naging mas malalim ang ugnayan namin ng aking biyanan. Araw-araw, kapag nasa trabaho si Roger at ang mga bata ay nasa eskwela, magkasama kami ni Ben na tumatambay sa likod bahay. Nagkukwentuhan kami. Tila ba nakahanap ako ng kakampi ng mga oras na iyon. Nang mga panahong yun, ay nakaramdam din ako ng kakaiba sa mga titig niya sa akin. Lalo na nung minsang pumunta siya sa bahay para sunduin ang mga bata dahil iyahatid niya to sa school. Bumungad siya sa harapan ko. Bagong ligo lang ako noon at nakatuwalya lamang. Kitang-kita ko ang paghagod nito ng tingin sa akin. Pero agad din naman siyang tumalikod nang makita ako. Pasensya ka na, Iha. Ang mga bata nakahanda na ba? Oho, sabi ko at ngumiti pa. Hindi ko alam kung bakit hindi ako nailang. Natuwa pa nga ako nang tingnan niya akong muli. Unti-unti, Miss Kay, nakita ko sa kanya ang mga bagay na tuluyang nawala kay Roger. Ang respeto, ang pag-unawa at ang presensya. Naibaling ko sa kanya ang pagmamahal na dapat ay sa asawa ko lamang. Unti-unti kaming nagkamabutihan. Ang panakaw niya ng tingin sa tuwing sinusundo niya ang mga bata ay ang siyang nagbigay sa akin ng kakaibang excitement. Hindi ko alam kung paano nangyari, Miss Kay. Basta isang araw, naramdaman ko na lamang na nag-iba na ang pagtingin ko sa kanya. Hindi na bilang biyanan o bilang isang ama na karamay ko, kung hindi, mas higit pa. Ang init ay unti-unting nagising sa pagitan naming dalawa. Nakakahiyaman, Miss Kay. Nakakadiri at alam kong mali sa iisipin ng iba. Mali na mahulog ang loob ko sa kanya dahil ama siya ng aking asawa. Pero sa gitna ng aking kalituhan, ay siya ang nagbigay sa akin ng liwanag. Siya ang nagparamdam sa akin na may halaga pa ako, na may nagmamahal pa sa akin at hindi ako nag-iisa. Isang gabi, habang nag-uusap kami sa aming likod bahay, ay bigla siyang nagsalita. Celia, wala na ba talagang tsansa na magkaayos kayo ng anak ko para na lang din sa mga bata? Isipin niyo na lamang ang mga anak ninyo. Masyado pa silang bata para maghiwalay kayong dalawa. Hindi ko pa ho alam eh. Magkasama pa rin naman kami at katulad pa rin naman ng dati. Ang pinagkaiba na lamang, hindi na bilang mag-asawa. Nagbago. Hindi ko pa siya kayang patawarin. Alam ko namang naiintindihan niyo ako, hindi pa. Kasalanan naman ng anak ninyo eh. Kaya pala bihira na lang niya akong pasayin sa kama dahil may iba pala siyang pinapasaya. Alam ko namang mas maganda sa akin si Elena. Mas sexy, maputi, makinis. Pero hindi ko naman yata deserve na lokohin ang dalawang taong pinagkakatiwalaan ko, hindi ba? Alam ko, Iha, masakit ang pinagdadaanan mo at ako man ay nahihiya sa ginawa ng anak ko. Hindi ko alam kung bakit ako napatitig sa kanya noon, Miss Kay. Basta parang bigla na lamang akong nakaramdam ng kakaiba. At ang mga sumunod na nangyari, ang bagay na hindi ko makakalimutan.
Bigla ko siyang hinalikan sa labi. Tumanggi pa noon ang matanda. Sandali lang, Celia. Nabibigla ka lang. Mag-isip ka ng mabuti. Ayaw mo ba? Alam kong ilang taong ka ng biyudo. Hindi mo ba gustong matugunan ulit ang pangangailangan mo na ilang taon mo nang hindi nararanasan? Kung nakukonsensya ka dahil anak mo ang asawa ko, kalimutan mo na yun dahil kasalanan niya kung bakit ko to gagawin. Tara na, habang hindi pa nakakabalik si Roger. Hinata ko siya, Miss Kay, at nagtungo kami sa kubo malapit sa bukid. Tama, doon ko siya dinala. Ayokong tumulad kay Elena na sa bahay lang nagpatikim. Naroon ang mga anak ko at ayokong makita nila ako. Sa loob ng kubo ay agad akong nahiga sa papag, sa katre, na kahit matigas ay hindi alintana. At doon, tuluyan kong inalay ang sarili ko sa matanda. Nagsimula ang mga patagong tinginan namin, ang mga lihim na paghaplos, mga nakaw na sandali kung saan kami lang dalawa. Ang bawat halik, yakap ni Ben, ang siyang nagparamdam sa akin ng kaligayahang hindi ko maipaliwanag. Hindi ko pinagmamalaki ang nagawa ko, Miss Kay. Dalalam kong malaking kasalanan to sa mata ng karamihan, lalo na sa itaas, at nakakahiya kapag may nakaalam ng lihim namin. Pero hindi ko na rin kasi mapigilan ang aking sarili. Masyado na akong nahuhumaling sa kanya. Samantala, si Roger ay nagpatuloy na bumawi sa akin. Hindi niya alam ang nangyayari sa pagitan namin ng kanyang ama. Nagtataka na rin siguro siya kung bakit bigla akong nagbago. Ang malamig kong ekspresyon ay tila naglaho at napalitan ng kasiglahan. Lagi na akong nakangiti at minsan na lamang kong magalit sa kanya. Alam kong nagtataka na siya sa inaasta ko, ngunit wala akong pakialam. Minsan ay niyaya niya akong pumunta sa bayan upang mamasyal kaming mag-anak, ngunit tumanggi ako. Ang nangyari, silang tatlo na lamang ang umalis papunta ng bayan habang kami naman ay naiwan at nagpakasasa sa isa't isa ni Ben. Para akong baliw na ng mga oras na yun. Pero sa bawat araw na niloloko ko ang aking asawa, ay unti-unti akong nakaramdam ng konsensya. Mas nararamdaman ko pa to kapag nakikita ko ang asawa ko na bumabawi sa akin at naglalambing. Aaminin kong galit ang nararamdaman ko para sa asawa ko dahil sa ginawa niyang panloloko sa akin. Ayoko na sa kanya. Nawala ng lahat ng tiwala at pagmamahal ko. Ang pagmamahal ko sa kanya ay hindi na may babalik. Pero nalilito pa rin ako, Miss Kay. Nawala na nga ba ang pagmamahal ko sa mister ko? O sadyang nilamon lang ako ng galit ko para sa kanya? Mahirap magtago ng lihim kapag nasa probinsya ka. Maliit lang kasi ang aming barangay, kung kaya't ang mga mata ng kapitbahay namin ay palaging nakamasid. Parang mga CCTV, 24 hours na nakabantay sa buhay mo. Kaya naman ang aming lihim na pag-iibigan ni Tatay Ben ay hindi nagtagal. Hindi ko alam kung paano nila nalaman o kung sino nga ba ang nakakita. Basta't isang araw, umuwi si Roger mula sa sakahan na sobrang galit na galit. Ang mga mata niya ay nag-aapoy at ang boses niya ay nanggigigil sa galit. Totoo ba, Celia? Totoo bang mga sinasabi nila? Kayo ni Tatay, may relasyon daw kayo. Alam mo bang kayo lamang ang chismis sa labas? Para akong binagsaka ng langit ng mga oras na yon. Nandoon ng mga oras na yun si Ben at tahimik lang na nakikinig sa amin. Hindi ko alam kung paano nalaman ng aking mister ang lihim namin, ngunit sobra akong kinabahan. Pero wala na akong magawa. Umamin ako sa kanya. Hindi ko itinago. Inamin ko ang lahat-lahat kay Roger, pati na kung paano kami nag-umpisa. Pinutol niya ang sasabihin ko nang magpapaliwanag sana ako. Nagkagulo na kasi. Malakas niyang sinuntok ang tatay niya. Hindi ko kinayang tingnan ng isang anak na sinasaktan ng sariling ama.
Sobrang sakit ang nararamdaman ko noon, Miss Kay. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kitang-kita ko noon kung paano dumugo ang labi ng matanda. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Rinig na rinig ko ang iyak ng aking 2 anak, kung kaya't mabilis ko silang pinasok sa loob ng kwarto. Hanggang sa inawat ko sila. Hindi ko alam kung paano ko nagawa, ngunit naitulak ko si Roger at bumagsak ito sa sahig. Ang pinaka nakakagulat ay ang naging reaksyon ng asawa ko sa huli. Akala ko kasusuklaman niya rin ako katulad ng ginawa ko sa kanya nung mahuli ko si Elena. Akala ko magagalit siya sa akin. Akala ko itatakwil niya ako at pandidirian niya ako. Ngunit kabaligtaran to ng aking inaasahan. Pagkatapos ng lahat ng galit at sakit, hindi ako makapaniwalang niyakap ako ng asawa ko ng mahigpit. Celia, kahit ano pang nangyari, tanggap pa rin kita dahil mahal kita. Humihingi ako ng tawad sa nagawa ko dati. Alam kong ginawa mo lang to para makaganti sa akin, kaya tama na. Napaawang ang labi ko sa mga oras na yun. Paano niya ako nagawang patawarin at tanggapin? Samantalang ako, hindi ko siya magawang patawarin sa nagawa niyang kasalanan sa akin. Matapos ang lahat ng nagawa ko sa kanya, matapos ang lahat ng sakit na dinulot ko, ay tanggap pa rin niya ako. Ang sinabi niya sa akin ay hindi nagdala ng kaginhawaan. Ngunit mas tumindi pa ang naramdaman kong konsensya. Wala akong nagawa kundi ang tingnan na lamang si Ben ng malungkot. Para bang nangungusap ang aming mga mata hanggang sa unti-unti siyang tumayo at umalis ng bahay. Humingi pa to ng tawad sa anak niya, ngunit hindi na lang to pinansin ni Roger. Sa ngayon, Miss Kay, narito pa rin ako sa aming bahay. Bumabawi pa rin at sinisikap ni Roger na ayusin ang lahat sa amin. Alam kong mahal niya ako. Ngunit ako, hindi ko rin talaga alam ang nararamdaman ko sa kanya. Nahihiya ako. Nakukonsensya ako sa ginawa ko. Na hindi na nga ako lumalabas ng bahay dahil talamak pa rin ang chismis tungkol sa akin. Hindi ko alam kung paano haharapin ang asawa ko at kung paano siya pakikitunguhan sa kabila ng kasalanan ko. Masakit na makita siyang nagpapanggap na okay ang lahat, na para bang walang nangyari sa amin. Pero ang totoo ay may lamat na ang relasyon naming dalawa. At si Ben, nakakulong din siya sa bahay niya. Hindi na rin kami nag-uusap tulad ng dati. Alam kong mas nakakahiya ang nagawa kong kasalanan kaysa sa nagawang panloloko sa akin ng asawa ko. Dahil mas nakakahiyang pinatulan ko ang kanyang ama. Ano nga bang gagawin ko? Nalilito ako. Kakausapin ko pa ba si Ben o kakalimutan ko na lamang lahat at muling buuin ang pamilya ko? Sana sa pamamagitan ng inyong channel, Miss Kay, ay makahanap ako ng kasagutan sa aking mga katanungan. Sana ay matulungan niyo akong makabangon sa pagkakadapa at makahanap ng kapayapaan sa gitna ng gulong aking kinakaharap. Tatanggapin ko kung anumang komento ang mababasa ko sa inyong channel, Miss Kay. Nagmamahal, Celia.